pananampalataya sa Diyos. Learning Competency 1A. Natutukoy ang mahalagang papel ng sariling pananampalataya sa buhay. Para lubos nating maunawaan ang ating aralin, pakahulugan muna natin ang salitang pananampalataya. Ano nga ba ang pananampalataya? Ang pananampalataya ay paniniwala sa isang mas mataas na kapangyarihan o isang partikular na relihiyon. Ang pananampalataya ay paniniwala sa Diyos kahit hindi siya nakikita. Ito ay naisa sa buhay sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita, panalangin, pagpunta sa simbahan o pag-anib sa relihiyon. At ang iba pa nga ay naglilingkod sa kanya sa pamamagitan ng paglilingkod sa simbahan. Ginagawa natin ang mga ito hindi lang dahil naniniwala tayo na may isang Diyos na siyang may kontrol sa lahat ng bagay. Ito rin ay para hingiin ang kanyang gabay sa atin. Ang pananampalataya rin ay paniniwala sa sarili o sa sariling kakayahan at sa kapwa. Ang pananampalataya ay hindi lang tumutukoy sa relihiyon. Ito rin ay pagtitiwala sa sarili. Naniniwala kang makakayanan mong harapin at lagpasan ang lahat ng bagay dahil sa biyaya ng Diyos. Ang pananampalataya ay pagtitiwala rin sa ating kapwa, sapagkat naniniwala tayo na sila ay pinadala ng Diyos sa atin para makasama at makatuwang sa anumang sitwasyon natin sa buhay. Ngayong naunawaan na natin ang kahulugan ng pananampalataya, alamin naman natin ang kahalagahan nito sa ating pang-araw-araw na buhay. Ano nga ba ang mahalagang papel ng pananampalataya sa buhay? Una, pinapalakas nito ang ating pag-iisip. Kaakibat ng buhay ng tao ang pagharap sa iba't ibang pagsubok sa buhay. Kahit ikaw na bata pa lamang, ay nakaharap na rin ng mga problema. Minsan pa nga sa murang edad mo ay naitatanong mo sa iyong sarili, makakapagtapos pa kaya ako ng pag-aaral? Malalampasan pa kaya ng pamilya namin ito? May pag-asa pa ba sa ganitong sitwasyon? Minsan ang tao ay napanghihinaan ng loob dahil sa mga pagsubok. Kaya ang iba nakagagawa ng mga masamang bagay, gaya ng pagnanakaw, pagbibisyo, pagbabarkada sa mga maling tao, at ang pinakamalungkot ay pagkitil sa sariling buhay para takasan ang sitwasyon. Ngunit ang pananampalataya ay nagbibigay ng lakas ng loob sa kabila ng problema at tinatanggal ang labis na takot o pangamba sapagkat ito ay nagtuturo na magtiwala kahit hindi nito sigurado ang kinabukasan. Sapagkat tinutulungan tayo ng pananampalataya na maunawaan na ang mga pagsubok ay pansamantala lamang. Dumadaan lamang ang mga ito sa buhay natin dahil may nais ituro ang Diyos sa atin. Nauunawaan natin, nakatulong natin ang Diyos hanggang sa mapagtagumpayan ang mga pagsubok na ito. At dahil sa pananampalatayang ito, ay lumalakas ang isip natin na magpatuloy sa buhay kahit mukhang wala ng pag-asa dahil nandyan naman ang Diyos na tumutulong sa atin. Pangalawa, ang pananampalataya ay gumigising sa ating espiritualidad. Binubuhay ng pananampalataya ang ugnayan sa Diyos o sa sarili. Sa mga nakaraan nating aralin ay natutuhan natin na ang tao ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis, kung kaya siya ay mayroong isip at kilos loob. Siya rin ay isang espiritual at moral na nilalang, kung kaya't may kakayahan siyang makipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Imposibleng makipag-ugnayan sa Diyos kung wala kang pananampalataya o hindi ka naniniwala sa Kanya. Maliban dito, ang pananampalataya rin ang nagpapaalala na hindi lang material ang mahalaga. Ang pananampalataya ang nagpapaalala na hindi lamang ang mga bagay sa mundong ito, gaya ng kayamanan, kasikatan at kapangyarihan ang mahalaga sa buhay, sapagkat ang mga ito ay lumilipas. Ang taong malaki ang pananampalataya ay mas nagpapahalaga sa mga espiritual na bagay, gaya ng relasyon sa Diyos, kabanalan, kahulugan ng buhay, at paglilingkod sa kapwa. Dahil naniniwala siya na pagkatapos ng buhay dito sa lupa ay may buhay pa na walang hanggan kasama ang Diyos. Kung kaya kahit mahalaga para sa tao ang mga material na bagay, ay hindi niya ito bibigyan ng prioridad. Ang pananampalataya ang nagpapaunawa sa kanya na ang lahat ng kailangan niya sa mundong ito ay ipagkakaloob sa kanya kung uunahin niya ang kalooban ng Diyos. Pangatlo, ang pananampalataya ang nagbibigay ng layunin at direksyon sa buhay. Kapag nananampalataya ka sa Diyos, magiging malinaw para sa iyo kung ano ang layunin at direksyon ng iyong buhay. At dahil sa pananampalatayang ito, nakakayanan mong mangarap ng may pag-asa, sapagkat ang pananampalataya ay nagpapalalim ng pangarap. Dahil naniniwala kang ipagkakaloob ng Diyos ang iyong pangarap, basta ito ay naaayon sa kanyang mga plano. At ito rin ay nagbibigay ng determinasyon. Kahit ang buhay ay walang katiyakan tungkol sa hinaharap at maraming hadlang sa pag-abot ng pangarap, hindi ka mawawala sa focus.
dahil naniniwala kang maaabot mo ang mga ito sa tulong ng Diyos, sapagkat ang pananampalataya rin ang nagpapatatag sa tao sa harap ng pagbabago at hadlang. Sa pag-abot mo sa iyong mga layunin at pangarap sa buhay, maraming mga pagsubok ang darating. May mga pagbabagong magaganap kahit planado na ang lahat. Ngunit dahil sa pananampalataya mong kasama mo ang Diyos, ikaw ay nananatiling matatag at hindi susuko. Naniniwala kang ang Diyos ang magtatawid sa iyo patungo sa iyong pangarap. At ang pang-apat, pinapawi ng pananampalataya ang pagiging negatibo. Ang mga pagsubok na kinakaharap ang kadalasang nagiging dahilan kung bakit ang tao ay puno ng pag-aalala at kawalan ng kapayapaan. Sanhi rin ito ng pagkawala sa focus tungo sa kanyang mga layunin sa buhay. Ngunit ang taong may pananampalataya ay nananatiling payapa dahil tinatanggal ng pananampalataya ang sobrang pag-aalala. Ang pananampalataya ay nakatutulong sa tao na mag-isip ng mas positibo. Gaano man kadilim ang kanyang sitwasyon, ay alam niyang malalampasan niya ang mga ito. Lilipas ang gabi at kasunod nito ay umaga na may pag-asa. Ang pananampalataya rin ang nagdadala ng pag-asa sa gitna ng dilim. Kapag nagawa mo na ang lahat ng iyong makakaya para malampasan ang isang problema, gamit ang lahat ng iyong kakayahan, kaalaman at mapagkukunan, at nakahingi ka na ng tulong mula sa lahat ng iyong kakilala, subalit bigo ka pa rin. Ang pananampalataya ang natitirang bagay na makapagbibigay sa iyo ng pag-asa na magiging maayos pa rin ang lahat. Ito ay parang liwanag na nagpapakalma sa ating isipan sa gitna ng kadiliman. Konklusyon ng aralin, ang sariling pananampalataya ay mahalaga sa bawat yugto ng ating buhay, sa isip, damdamin at desisyon. Sa bawat pagsubok at tagumpay, ito ang nagbibigay sa atin ng tatag, pag-asa, direksyon at tunay na kahulugan sa buhay.